So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. So sa video ito ay part 2 na po tayo about sa paglalatag po or pagpapakita ng mga piyesang gagamitin po natin para sa DIY, pagdi-DIY ng BioLED po natin dito sa ating mga Honda Click version 2 or kay Scarlett. So applicable din to sa version 3 guys. Soon abangan ninyo yung pag-BioLED po natin. So ngayon, nilalatag ko pa lang po sa inyo yung mga materyales na gagamitin po natin dahil ako rin mismo inuunti-unti po natin yung mga pyesa po natin. So ngayon hindi pa siya buo guys kahit part 2 na to. So siguro abutin hanggang part 3 yung mga pyesa natin guys. So para sa gayon din masundan nyo po tsaka maunti-unti nyo rin yung pagbuo ng mga BioLED po natin. So kung di nyo po napapanood yung part 1 po natin about sa mga pyesa sa BioLED po natin, and lalagay ko po yung link sa description. Ito po yung video nun. Lalagay ko po yung link dyan. At ngayon, nandito na po yung second batch ng pyesa po para sa BioLED po natin. Nandito po siya sa harap. Yung mga tools, yung mga ibang parts ng BioLED nandito, ilalatag ko sa inyo. Also, nandito rin po yung mga pyesa natin nung part 1 guys. So, nilatag ko rin sila dito para nagsagayon, makita nyo rin, magkaroon kayo ng idea sa BioLED na gagawin natin. Kumbaga, ma-visualize nyo. Tsaka mamaya, i-testing po natin yung mga shroud po natin dito sa baterya. Kung umiilaw, gumagana. Tsaka tatry po natin i-mock up yung kayang ma-mock up sa BioLED po natin sa setup. Kumbaga parang ipapuzzle up lang po natin sila. Bubuin natin ng konti para magkaroon lang kayo ng konting thought sa BioLED na gagawin po natin. Kumbaga idea lang. Idea lang muna. Hindi pa natin siya bubuin ngayon. So ngayon ito mabilisan lang yung mga galing sa part 1 ng video po natin. Ito bumili po tayo ng bagong lens Stanley kasi papalitan po natin itong lens ng dating headlight po natin. Pero kung okay pa yung headlight nyo, pwede nyo pong gamitin ulit yan. Yung sa atin kasi hindi na masyadong okay. So ito bumili tayo ng bago, Stanley yung tatak, brand new. At ilalagay ko po lahat ng link na babanggitin po natin dito sa video po natin. So ito, hindi naman po required talaga na bumili kung okay pa yung stock headlights nyo. So pwede nyo po magamit yung stock lens nyo kapag bubuo po kayo ng BioLED. Tapos next po natin guys is itong retrofit. So itong retrofit po yung magiging pinaka base po ng ating mga BioLED. So meron yung stock nito, meron tayo dito sa stock pero hindi po natin magagamit yon or kailangan pa po natin siyang i-modify kung kaya naman matrabaho. Actually, may napanood na ako ng video ng pagre-retrofit nun guys. Medyo mahirap siya. May mga tabas-tabas pa na gagawin. Kung kaya naman parang mas mahihirapan po tayo sa pagbabayad natin kung i-modify po natin yun. So kung kaya naman bumili po tayo nitong base or retrofit para sa BioLED po natin. So swak na swak po dito yung mga BioLED natin kasi may uka po siya dito. Ayan o. Sa stock po kasi natin guys, wala po siyang uka na ganyan. Kung kaya naman mahirap siya. So yun, ito pwede siya pang version 2, version 3. Tsaka ito guys, same siya sa version 2, version 3. Actually, yung pinaka magkakaiba lang sa version 2, version 3 na clip is yung wirings, yung kulay ng wirings. So meron akong diagram dito, nasaan ba yun? So meron akong diagram dito guys, pang version 3 pa lang siya. So ayan o, yung mga kulay ng wire na yan, pang version 3 to. Pero pag-aaralan ko kung ano yung mga maiiba sa version 2. So ito, minomodify ko pa or inuulit ko pa yung mga ibang parts, inaayos ko pa guys. Kung kaya naman soon, kapag nabuo na tayo ng BioLED, papakita ko sa inyo yung buong diagram po natin at maglalagay ako ng link kung saan nyo siya madadownload para may masundan kayo guys. So ngayon nire-revise ko pa kasi siya guys. Okay ito para masundan nyo ng maayos yung pagbabayad po natin. So ngayon, galing sa pinakita ko nung part 1 ng video, ayan may shroud po tayo, BMW. Tsaka Angel Eye. So ito, sabi ko kagaya na sabi ko, depende sa inyo, depende sa preference nyo kung ano yung pipiliin yung shroud. Meron tayong dito BMW, meron tayo dito Angel. Ito medyo galit. At 3D po ito guys, kung makikita nyo, 3D po siya. Ayan, kaya naman lumulutang at pakita ko po sa inyo yung ilaw po niya. So ayan, kung makikita nyo, ganyan yung itsura ng BMW shroud po natin. Crystal shroud, ayan o. 3D crystal shroud galing kay Ayoto. So ayan, para magkaroon lang kayo ng idea. At by the way, gagawa din tayo ng tutorial para sa all white guys. Kasi marami akong nakikita na babasa sa TikTok or sa ibang mga application na gusto lang nila yung all white. Kumbaga gusto lang talaga nila ng maliwanag na ilaw.
Kaya naman gagawa tayo ng version na all white lang guys. Ayan. So yun, tinitingnan ko pa kung may part 1 yung Violet series natin na all white, or pag-iisahin ko na lang, pero yun, gagawa tayo ng all white guys para sa inyo. Ito naman yung sa Angel Eye guys. So same lang naman niya halos, ang pinagkaiba lang nga is yung hugis. Pero ayan, pagkita ko pa rin sa inyo guys. May module po yan, kung kaya naman controllable via app yung ating mga shroud. Ayan o. Ito yung 3D guys, galing kay Ayoto. Kung makikita nyo naman, napakaganda. Napaka premium ng datingan. Parang lumulutang siya, di ba? Ayan, all good. Sana nakikita sa video, no? Tamad na lumapit eh. Tapos, ayan, galing sa part 1 to. Ngayon, umorder tayo ng 2D guys. Kasi yung iba, baka ayaw nyo ng mga 3D or gusto nyo yung parang classic lang yung design. Hindi masyadong pansinin. Meron tayong 2D dito, tapos wala siyang module guys. Ayan, kung makikita nyo, wala siyang module. So, I assume na all white lang tong Angel Eye na to. Ayan, meron din naman nito yung BMW na 2D, nasa preference niya, pero hindi na ako umorder nun. Ayan siya guys, kulay puti nga lang siya. So ito, all goods to, pang all white lang guys, kasi wala siyang module. Kaya naman rekta na siya sa positive negative, papunta po dun sa ating mga relay. So ganyan yung itsura niya. Meron nito guys, may module. Meron nito, walang module. Kung gusto niyo all white, bili kayo nung walang module. Katulad na lang nito. Tapos kung gusto niyo yung may RGB siya, bili kayo ng may module. Ayan, 2 dito guys ha. So ito yung bagong binili natin, bagong dating natin na batch 2. Next na kailangan natin guys, relay. Galing pa to sa part 1. So ito yung maglilimit ng voltahe na papasok sa bilad po natin. At meron na po siyang built-in na fuse. So ito, all goods na po itong Ayoto na relay guys. Kasi halos plug and play na lang po siya. Hindi na po tayo magre-rewire. At ayun, may relay na nga siya. May mga karugtong na wire. So salpak-salpak na lang tayo. Connect-connect na lang tayo guys. So all goods naman siya. Japan wire naman, makapal. So, hindi naman tayo susunugan ng wire dito kung sakali. Kasi safe naman siya. Tapos, meron tayo dito, Ayoto Vision Switch. So, ito yung magiging left handle switch po natin galing kay Ayoto. So, meron tong passing. Ayan, na-discuss ko na rin to sa part 1. Passing. Tapos, may tatlong trigger dito. Ayan, may bukod siyang switch. May off, on, tas high dito. Ayan, para sa biled. Para ito yung magko-control. Tas, meron pa dito high and low. Tapos, left and right, busina. So, may extra siyang trigger guys, may extra siyang switch para sa biled natin. So, all goods to guys. Vision switch galing kay Ayoto. Next naman po natin is itong leveling. So, itong leveling magagamit po natin kapag i-adjust yung biled po natin. Kasi sa bracket po natin, which is nandito yung biled natin, dito natin ma-adjust yung taas or baba, yung buga ng headlight po natin. So, kapag wala kasi nito, kapag yung biled natin medyo nakataas, kapag may umangkas sa atin, syempre mag-aangat yung harapan part ng motor, pwedeng yung buga ng biled natin nakakasilaw na. So kailangan natin to para malimit po or masiguro na okay yung tutok ng biled natin at hindi siya nakakasilaw. Kasi danas ko sa ADB ko, banggit ko nga doon sa first video, is medyo nakaangat siya. So silaw, hindi ko siya masyadong magamit. Walang adjustan yung biled ng ADB natin guys. So ito, auto leveling, pipindot ka na lang, mag-a-adjust na po, taas baba yung biled po natin. So ayan, auto leveling. Set po yan nabibili guys. Kasama na po ito. Ayan, set na po yan, pati yung wiring niya. Galing din yan kay Ayoto. Tapos, syempre, yung pinakabida po natin, yung binili po natin, is itong biled. Ito po yung kakailanganin po natin. At dito po, isasaksak yung ating mga shroud. Ayan o, pasok natin. Yung, pakita ko sa inyo malapitan. Ayan, di ba? Try nga natin yung BMW. Ayan, bago ko isukat-sukat tong mga to, excited ako eh, no. Yung binili po natin guys is 65 watts. Tapos hindi po siya tricolor, ayan no. 12 volts, 65 watts. So sa 12 watts, fix po 'yan. Same lang lahat 'yan kasi motor natin 12 volts yung output. Tapos dito naman po sa watts natin, nasa inyo kung gusto niyo ng sobrang lakas or sakto lang or mahina. Ngayon, yung pinaka-safe kasi guys para sa akin, base na rin sa research ko, is yung mga 60, 65, 60, 55, or 75, 70, mga ganun yung pinaka-safe range. Kasi yung mga 85, or kahit na yung 75, medyo mataas na yung wattage at sobrang init na po nun.
or sobrang nagpo-produce na siya ng sobrang init na pwedeng makasira ng ating mga eyelid, yung wirings po natin, whatsoever. Yung 45 naman guys, magkaka-conflict tayo sa wirings, tsaka sobrang baba nun. For idea, yung sa eyelid ng ADV po natin, 55 watts lang, pero based sa experience ko, nagagamit ko siya ng gabi, maliwanag na siya. So itong 65, mas liliwanag pa siya, so mas all good sa akin to. Yung 75 at saka 85, medyo mataas na yun guys. Sobrang lakas na nun. Pero nasa inyo kung gusto niyo sobrang lakas. Pero para sa akin, 65, sapat na para makita po natin yung langgam sa kalsada. Kasi maliwanag na po yan. 65 watts. So kailangan po natin ng dalawang projector lights guys. Ayun nga banggit ko. All Ayoto tayo. So Ayoto projector lights, dalawa. So ito po yung box niya guys. Ay yung isa hindi ko pa binuksan kasi same lang naman yan na 65. At pag bumili kayo, dapat same yung wattage. Kasi nabibili nyo siya magkabukod guys ha. Hindi nyo siya mabibili ng pares. Ayun yung kasama niya. May parang goma dito. Tapos may parang mga washer dyan. Pero hindi na natin magagamit yung mga yan. So ito po yung pinakabida para sa gagawin natin. Ito nga po yung Byled projector light. So bili kayo ng dalawa. Tapos kung gusto niyo ng tricolor, all goods lang din naman guys. Hindi naman masyadong komplikado yon. Yung tricolor kasi is may dilaw siya. Tapos may puti. Pwede niyo siyang dilaw lang, pwedeng puti lang, pwedeng sabay kung kaya naman tricolor. Pero ito, yung normal na Byled lang. So all white lang to guys, high and low. So yan, 65 watts yung binili ko for idea. Pwede nyo akong gayahin or pwede rin naman kayo magtaas or magbaba ng konti dito sa binili po natin na wattage. Same lang din naman po yung wiring niyan. Yung buga lang or yung lakas ng ilaw yung magbabago. Ayan, balikan ko lang tong pagpipittings natin. So, ayan, ito yung 2D guys. Yung 2D, papatong lang siya dito sa taas. Ayan, hindi na natin siya ilulubog. Alam ko hindi. Ayan, ganyan na lang siya. So, 2D siya, hindi siya parang lumulutang. So, rekta-rekta. Ito yung ilaw. Nasa preference nyo na guys, marami naman kayo nakikita na ganyang Byled. Ito yung pinaka-common classic na style ng Byled, yung 2D lang na angel eyes. Tapos meron nito guys na 2D na BMW shroud. Pero yun, parang mas bet kasi natin itong 3D. Itong 3D naman, lulubog siya dito. Ayan, lulubog siya dito sa projector lights. Tapos, ayun yung ilaw niya dito, parang lumulutang. Kaya naman 3D siya. So, ayan, ito yung angel eyes. Tapos ito naman yung BMW. Ayan. Swak na swak siya guys kasi 2.5 inch yung binili po natin. Ayan, ganyan yung itsura niya. Medyo galit to. Ayan. Sa angel eyes, medyo maamo siya. Preference nyo na yun guys. Kahit alin yung bilhin nyo, 2D, 3D, BMW shroud. Halos pare-pares lang naman yung wirings na gagawin po natin dyan. So wala tayong magiging problema pagdating dyan. So proceed na po tayo sa ibang mga pyesa natin guys. Ito, mga tornilyo lang naman na kailangan po natin para ma-connect-connect po yung ating mga parts ng Byled. So dito sa bracket, kakailangan po natin ng ganitong tornilyo, M16 or 6x10 pala yan, no? Ayan, no, nakadrawing lahat, di ba? Napakasipag ko. 6x10 mm, which is, ito yan guys, para ma-connect po yung bracket po natin papunta dito sa retrofit po natin. So, pagkita ko sa inyo kung paano siya kinakabit. So, pagdating kasi dito guys, ayan, kailangan natin masuksok yan. So, itong tornilyo na to na 6x10, dalawa yan, may washer na, tsaka may bolts. Yung magdudugtong dito sa bracket, punta dito sa retrofit. Tapos naman, itong auto leveling, ayan na, mag-ano na tayo, mag-assemble na tayo pa konti-konti para may idea na kayo. Dito yan ilalagay guys. Ayan. Actually, marami pang parts yan, pero ilagay ko lang to muna. Ayan, baliktad pala siya. So, yung auto leveling, umiikot to kapag may trigger tayo na switch. Which is, ayun, gagawin pa lang natin kapag nag-DIY. Shoot natin yan dito. Ngayon, may lock yan, tapos meron pa siyang parang nut dito. Kung kaya naman, kapag tinrigger po natin itong mechanism na to, angat babayan. So, yan yung tinutukoy ko kanina para ma-adjust po yung Byled po natin. Para ma-connect naman po yung Byled po natin dito sa ating mga bracket, and i-ano ko muna, makap ko muna guys ha. Parang binubuo na natin no. Ayan, naipasok na po natin yung sa kanan. So, kailangan po natin tornilyo dito yung Byled po natin. So, may 4 dyan. At yung gagamitin po natin dyan guys, which is hindi pa dumating, is itong M16 or 3x16, M3x16 na bolts and nuts. So, 8 pieces yung gagamitin natin kasi 4 yung butas kada Byled. So, dalawa yan, 8 para ma-connect po natin siya dito. Pero yun, bumili ako nito guys para
in case man na may kailangan tayo is magamit po natin siya para maitornilyo. Palagay ko nga meron ng M3x16 dito eh. Hindi ko lang sure kung saan siya dyan. Pero yun, pakita ko na lang sa in-order natin na bukod. So, para matornilyo natin, ma-fix natin siya dito sa bracket. 'Di ba? Napaka simple lang naman yung logic sa pagbuo, 'di ba? Mga ko-connect lang tayo. So, yun guys, imagine niyo na lang may isang violet dito, 'di ba? Tapos yan, lalagay na po natin yung angel eye po natin dito na 3D. Ayan. Tapos yung mga wire na lang yung poproblemahin natin dyan. So, ito, papadaan natin sa likod. Pati ito. Ayan. Ito, tatanggalin natin to eh. So, yan, papadaan natin sa likod yan. Tapos, kukonek-connect natin yan, guys. Sa tutorial na mismo yun, guys. Ayan, di ba? Napaka-simple lang naman. Yung pinakamahirap lang talaga dito, guys, is yung pagkokonek ng wire, saka paghihinang, pagkokonek sa mga socket. Yun lang naman yung madugo. Pero itong mga top placing, ayan, medyo magaan pa naman yan, guys. Hindi pa naman masyadong madugo yan. Tapos ayun, sa third batch ng materials natin, dun pa lang darating yung blower kasi magkakabit tayo ng mini fan dito. Though ito, may kasama siya inclusions, pero di na natin gagamitin yan. Medyo maliit eh. Ewan ko kung kaya yan, pero yun, bili tayo ng dalawa. Kabilaan yan, tapos ayun, may butas na siya dito, no? Tapos yung mga socket na gagamitin natin guys, may 4 pin, 9 pin tayo na gagamitin. Yun yung isasaksak natin dito. Sa third batch na natin yun guys. So yun, kakailanganin din natin ng shrinkable tubes para maitago po yung mga nahinang po natin. Halimbawa, nahinang natin dito yan. Lalagyan po natin siya ng shrinkable tube para kapag ininit po natin, nakasil po siya at hindi po siya mag-short circuit. Eto guys, tatakpan na lang din natin kasi wala tayong ilalagay na mini driving light yan. So yun, lagay ko na rin tong isa. Medyo nangangati ako sa itsura eh, parang kulang eh. So kahit makap lang, ayan, lagay na natin guys. Makita nyo yung pagka-violet niya. So dito lagay natin yung BMW. Yun no, pwede naman magkaiba kung trip nyo magkaiba. Pero mas maganda syempre parehas. Diba? So yun yung violet. So ito, tinanggal ko na yung plastic ng isa. Pero ayan, ayoko muna sana tanggalin eh. Pero tanggalin na natin, balik na lang natin mamaya. Baka magasgas eh. So ayan, diba? May violet na tayo. O yun o, ganda. O diba, lagay na ba natin guys? Hindi pa, soon pa. Kulang pa yung materials natin. Tapos yung pinakahintay natin, kapag na okay na, pwede na natin siya selyuhan, tapos yun, lalagay na natin sa motor. So yan yung purpose ng lens natin. So ilatag ko na rin yung mga kulang natin guys. Konti na lang din naman yung kulang natin. Kulang pa tayo ng demon eye. So LED strips yun, ilalagay natin dito sa loob ng violet natin. So para may ilaw siya kahit hindi naka-on to. Kasi kapag naka-on to, doon lang siya iilaw ng kulay puti or dilaw. Pero kapag naka-off, mas okay. May ilaw siya. Pwedeng all white, pwedeng RGB. Tapos kulang pa po tayo ng eyeline. So yung eyeline, para dito yan sa DRL natin, daytime running light. Tapos, para po doon sa signal light pa po natin doon sa taas. So yun, puputol na lang po tayo ng konting DRL doon para magkaroon po tayo ng signal light. Pero yun, kung gusto nyo ng all white guys, kasi yun talaga yung balak ko. Medyo marami rin yung gusto na violet projector lang, tas all white siya. At hindi na nagagalawin yung DRL, tsaka signal lights. Yun yung babalak natin na unang set ng tutorial natin. Tapos, kung gusto nyo mag-RGB, gagawa na lang tayo ng bukod na tutorial doon or parang continuing tutorial. Kumbaga, itutuloy na lang kung ano yung ginawa natin sa all white guys. Pero ganun pa rin naman yung mga connection po niya sa switch po natin, sa battery, sa relay. Halos same lang naman. Yung maiiba lang, hindi siya RGB, all white lang siya. Tapos wala tayong ilalagay dito sa DRL natin. Wala tayong pakikialaman dyan. Kasi sa totoo lang guys, napaka-basic lang naman if all white setup yung gagawin natin. Tsaka mas maganda kapag all white, wala po talagang huli. Kasi kahit anong gawin po ng huhuli sa inyo, wala po silang mapipindot, wala po silang makikita na bakas na nag-RGB po yan. Kasi sa mga ibang area parang mahigpit yung violet, lalo na kung nakita nila na may switch po siya na back to stock, tsaka back to RGB, mga ganon. Kung kaya naman yung bala ko sa first part ng series po natin is all white muna guys, para yung gusto muna ng madalian, basic lang, tsaka hindi kayo masyadong gagastos. Goods na goods yung all white na setup ng violet. Para lang sa mga may purpose lang na maging maliwanag po yung kita nila sa kalsada, all goods po yung all white na yan kasi naka-projector na rin po kayo.
So yun guys, di ko na patatagalin. Soon naman may part 3 pa po tayo ng mga pyesa po natin at abangan nyo na lang po yan. At yun, yung mga nilatag ko po sa inyo ngayon guys, kasama na po yung dun sa part 1 ng mga nilatag natin. Ilalagay ko lahat po yung link dito sa description para if ever, maka-order po kayo ng mga pyesa or parts ng ating mga violet at makumpleto po ninyo, masabayan nyo po ako sa ating mga pagdi-DIY. So bago ko tapusin yung video, ayan, pahabol ko na lang pala guys. Ito, meron tayo ditong pangsipit or pang-clap para pag nagtanggal po tayo ng stock na lens po natin, hindi tayo mahirapan. Kailangan din po nating initan yan gamit yung asan ang heat gun ko. Kailangan po natin yung initan gamit yung heat gun. Kung kaya naman, ito yung mga kailangan natin guys. Hindi nyo siya mamamano-mano matanggal. So, kailangan nyo rin mag-invest nito guys. Ito mura lang to eh. Hindi naman siya sobrang mahal. Tapos, ito, cutting tool, optional kasi may mga konti tayong tatabasin sa mga butas na yan, guys. So, mas okay may ganito kayo, pero kung wala, medyo mahihirapan kayo ng konti. So, sa mga tools, yan pa lang guys, pero baka madagdagan pa yan. Yung kulang na lang natin na tools, yung panghinang. Pero meron ako dun sa bahay, hindi ko lang nadala dito. Ayun, panghinang guys, para yung mga wires po natin. Safe na safe at hindi po sila mag-disconnect agad. Hindi po mag-cause ng short circuit. So, ayun lang muna para sa pyesa po natin sa violet natin guys. Tuloy na lang natin yan. Next series po natin. The more click, the more know. Part 2 po ng pyesa natin para sa ating gagawing DIY. Violet, dito kay Scarlett po natin. Ayun o, unti-unti lang natin yan. Bye-bye.